Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, wala silang Merry Christmas. Ito ang babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga sangkot sa katiwalayan sa flood control anomalies. Sa kanyang President's Reports, tiniyak ng Pangulo na hahabulin at makukulong ang mga opisyalis at individual na guilty sa flood control anomaly bago magpasko. Iniulat din ni Pangulong Marcos ang takbo ng investigasyon ng gobyerno sa mga nabunyag na anomalya sa flood control scam, kung saan karamihan sa mga sangkot ay inirekomendang kasuhan sa Ombudsman at DOJ. Narito ang tinig ng Pangulo. Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Samantala, hindi kasama si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga makakasuhan sa maanumalyang flood control projects. Ay kay Pangulong Bongbong Marcos, ang tanging ebidensya lang na nadadawit kay Romualdez ay ang testimonya sa Senado. Magugunitang idiniin ng testigo na si Orly Gutesa, sina ex-Speaker Romualdez at dating Representative Zalde Co na tumatanggap ng milyong-milyong kickbacks. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kung may iba pang lilitaw na ebidensya ay dapat lang itong sagutin. Pakinggan at panuurin po natin ulit si Pangulong Bongbong Marcos. I think so because the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Samantala, iginit ni Pangulong Marcos na hindi lamang isyu ng korupsyon ang dahilan ng paghina ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Pangulo, nakaka-apekto rin sa pagbaba ng mga economic indicators sa mga kalamidad na tumama sa bansa, kabilang na ang pagkawala ng maraming araw ng trabaho dahil dito. Dagdag pa ni Marcos, dapat ding isalang-ala ang mga pandaigdigang sitwasyon kung saan apektado maging ang ibang mga bansa dahil sa pagbabago ng global trade structures. Narito ang kanyang tinig. We are not the only ones suffering the shocks that come from the new trade structure that has been imposed on the rest of the world. And so we are all adjusting to that. Kaya yung mga growth rate na lahat ng grupo all around the world is falling. Samantala, pakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure ang tatlong mga dati at kasalukuyang senador sa susunod na linggo. Itong inanunsyo ni ICI Chairman Andres Reyes. Bukod umano rito, sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na una ng pinakakasuhan ng komisyon. Pakinggan at panuurin po natin ito. We will be filing at least cases against 3 sitting or former senators, at least 3 next week. Samantala, muling pinakakasuhan ng administratibo ng Independent Commission o ICI si Ombudsman, sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating Undersecretary Robert Bernardo at Maria Catalina Cabral. Ito'y kaugnay ng panibagong 74 million ghost flood control project sa Bulacan na hawak ng kontratistang Darcy and Anna Builders and Trading. Inirekomenda rin ng ICI na kasuhan ng kriminal ng iba pang dating opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office, kabilang sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Ernesto Galang, Joe Lo Marie Tayaw, John Michael Ramos, Lemuel Ephraim Roque at Kimel Respecio. Ito na ang ikalamang interim report at referral ng ICI sa Ombudsman. Based on the report endorsed by the Commission on Audit, COA, it was established that no structure was constructed at the location specified in the approved bid plans. The results of the COA technical inspection, together with the available records, clearly established that the project was never implemented despite the unwarranted release and full payment of the contract costs by the DPWH
to Darcy and Anna Builders and Trading Incorporated. It appears that several Humiling si dating Ako Bicol Representative sa Ako Bicol Party List Representative Zaldico na ma-excuse sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas, November 14, kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay Committee Chairperson Senador Panfilo Lacson, ipinaaabot ng abogado ni Ko na kasalukuyan itong nasa Estados Unidos at sumasailalim sa gamutan. Dagdag pa ni Lacson, posibleng magamit ni Ko ang pagdinig bilang plataforma upang magsalita ng walang probative value at para lamang sa propaganda. Matatanda ang una ng sinabi ni Senadora Amy Marcos na dadalo umano si Ko sa pagdinig sa pamamagitan ng Zoom bilang isang VIP witness. Samantala may scripted na umano ang mga sasabihin ng mga congressman dadalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Senator Amy Marcos, may nakuha siyang impormasyon na ang script ay para umano liwanagin na walang kinalaman si dating House Speaker Martin Romualdez sa issue. Pero nilinaw ng senador na hindi niya inaaway ang mga congressman dahil alam niya umanong na pag-utusan lamang ang mga ito. Narito ang tinig ng Senator Amy. Ang magaganap bukas dyan sa Blue Ribbon ay yung mga congressman pupunta doon, may script na daw sila at yun nga, liliwanagin na walang kinalaman si Martin Romualdez, si Bonjing. Pagkatapos noon, a-appear rin si Congressman Toby Chanco. Confirmed na siya. May karagdagang ibubunyag. Samantala, nanumpa na sa tungkulin si Charlito Mendoza bilang bagong Commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa sa Malacanang, isang araw matapos malagdaan ang appointment paper ni Mendoza. Pinalitan ni Mendoza si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na nagsilbi sa ahensya mula pa noong November 2022. Bago italaga sa BIR, nagsilbi si Mendoza bilang Undersecretary ng Department of Finance at pinamunuan ang Revenue Operations Group na nangangasiwa sa operasyon ng BIR at Bureau of Customs. Isang abogado si Mendoza at dati ring naging Customs District Collector sa Port of Cebu mula July 2019 hanggang October 2022 bago siya ma-promote sa DOF noong 2024. Sa kaugnay na balita, dapat gawing prioridad ng bagong hepe ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagpapadali at pagbaba ng tax compliance sa sektor ng agrikultura. Ito naman ang hamon ni Albay Congressman Raymond Adrian Salceda sa bagong talagang hepe ng BIR na si Attorney Charlito Martin Mendoza. Ayon kay Salceda, qualified si Mendoza sa posisyon na naunawaan niya ang epekto ng tax policy sa investment productivity at presyo ng mga pangunahing bilihin. Umaasa naman si Salceda na papadali at may bababa ang tax compliance hindi lamang sa mga magsasaka kundi sa mga kooperatiba at agribusiness. Pinaiimbestigahan ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang ayuda sa mga benepisyaryo ng AIC sa Haro, Iloilo na mula 10,000 pesos ay ginawang 2,000 pesos na lamang. Sa ulat na nakarating sa kalihim, nangyari ang insidente sa pamimigay ng cash assistance sa mga biktima ng Bagyong Tino sa Barangay Quintin, Sala sa nasabing lugar noong Martes, November 11. Nagsumbong ang mga residente na bumalik at nagbahay-bahay ang mga tauhan ng barangay upang kunin ang bahagi ng ayuda na unang ipinamahagi ng DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, pinatitiyak ng kalihim na mananagot ang mga barangay officials na responsable sa binawasang ayuda. Bukod dito, iniimbestigahan din ng ahensya ang kahalintulad na insidente na nangyari sa barangay Lanit sa Kaparehong Bayan. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, patay ang mag-ina matapos na hindi makalabas sa nasusunog nilang bahay sa Antipolo City. Sa ulat ng Police Region 4A, sumiklab ang sunog kagabi sa Zone 10 sa Barangay San Roque na umabot sa unang alarma bago tuloy ang naapula. Nakilala mga biktima na sina Marietta, 68 anyos, at ang kanyang anak na si Catherine, 26 anyos, at isang person with disability. Sa initial investigation, natagpuan ang katawan ni Marietta sa loob ng banyo, habang si Catherine naman ay natagpuan nakahandusay sa gutter ng kanilang bathroom. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog.
Mahigit sa 20 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam sa Tanza, Cavite. Ang halos 3 kilo ng droga ay nakumpiska mula sa pag-iingat ng 5 suspects sa buy-bust operation sa isang parking area sa Antero Soriano Highway sa barangay Sahod Ulan bandang alas 9 ng gabi. Ayon sa PDEA, ang 20.4 million pesos na halaga ng shabu ay nakalagay sa 3 pakete. Bukod sa illegal drugs, nabawi din ng mga otoridad ang marked money, ilang cellphones, IDs at iba pang dokumento. 2 kotse din ang pinigil ng mga otoridad matapos ang operasyon. Samantala, humiling ng Temporary Restraining Order o TRO at injunction sa Korte Suprema sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sa posibleng pagpapatupad umano ng arrest warrant ng ICC sa pamamagitan ng kanilang legal counsel na si Attorney Israelito Torion. Isinumite ang kahilingan ng agarang TRO sa naturang arrest warrant dahil banta ng illegal arrest, surrender o turnover umano ito. Git na mga petitioner ang mga okasyon ng ICC o ang mga aksyon ng ICC at pakikipagkooperasyon ng ilang ahensya ng gobyerno kabilang ng DOJ sa pamamagitan ng Witness Protection Program ay lumalabag sa soberenya ng bansa at sa umiiral na batas. Samantala, nadamay ang partner ni Nadine Lustre na si Christophe Barrio sa isang kontrobersiya na kinabibilangan ng kanyang resort sa Siargao. Ayon sa mga dokumento mula sa gobyerno, sangkot umano si Barrio sa illegal na shoreline construction sa Siargao bago pa man sumabog ang Paloma Resort Reef scandal. Inakusahan ng illegal reclamation at shoreline works ang resort ni Barrio na Maison Bucana Resort sa Barangay Malinaw noong pang 2019. Parehong nasa Siargao Island Protected Landscape and Seascape o C+, ang Maison Bucana at Paloma Resort. Ngunit duda ang mga opisyal kung may clearance sa mga ito mula sa Protected Area Management Board o PAMB at the Philippine Reclamation Authority o PRA. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police na magpapatupad sila ng maximum tolerance sa 3 araw na mga kilos protesto sa Maynila at Quezon City mula November 16 hanggang 18. Kabilang sa mga nakatakdang pagtitipon ay ang malalaking assembly ng Iglesia ni Cristo sa Rizal Park at ang rally ng United People's Initiative sa EDSA Shrine at People's Power Monument sa Quezon City. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Artates Jr., tututok ang kapulisan sa pagpapanatili ng mapayapa at maayos na mga kilos protesta. Aminado naman si Artates na may posibilidad ng mga lightning rallies, ngunit tiniyak niya na mananatiling mahinahon ng proporsyonado maging ang tugon ng pulisya. Bilang bahagi ng seguridad, magdideploy ang PNP ng higit sa 16,000 mga pulis mula sa NCRPO at iba pang mga unit ng PNP. Nabulabog naman ang mga estudyante at propesor ng UP Manila dahil sa bomb threat. Nakatanggap ng bomb threat ang University of the Philippines o UP Manila kaninang umaga at agad nagpatupad ng evacuation sa mga estudyante, guro at empleyado. Ayon sa pamunuan, hindi pa matukoy kung paano natanggap ang banta, ngunit tiniyak nila na magbibigay sila ng detalye sa ilalabas na opisyal na pahayag. Dumating agad ang Manila Police District o MPD Bomb Squad para magsagawa ng investigasyon sa naturang campus. Sa social media post naman ng The Manila Collegian, ang opisyal na student publication ng UP Manila, nakatanggap ng email ang Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs ng bomb threat sa Calderon Hall at sa gusali ng National Teacher Training Center for the Health Professions. Nakasaad sa email ang mga paratang na red tagging sa universidad at constituents nito, maging ang coordinates ng UP Manila subject line. Nakatanggap din umano ng parehong email ang ibang administration offices ng UP Manila mula sa isang anonymous sender. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri.